Malaki ang pananagutan ni Pangulong Noynoy Aquino sa kinahinatnan ng engkwentro sa Mama Sapano. Yan po ang lumabas sa report ng komite ni Senadora Grace Poe na nag-imbestiga sa operasyon. At dahil daw sa pangungunsinti ng Pangulo sa pakikialam ng suspendido noong si PNP Chief Alan Purisima, naging komplikado ang misyon. Dapat din daw kasuhan si Purisima, pati na ang dating SAF Director na si Getulio Peñas. Ang rekomendasyon naman ng Senadora sa Pangulo, humingi ito ng paumanhin, magsabi ng totoo, tiyakin ang kapakanan ng mga namatayan at panagutin ang may sala. Yan po ang tinutukan ni Jam Sisante. The Mama Sapano incident is clearly a massacre, not simply a so-called misencounter. Yan ang unang punto sa draft Senate Committee Report ukol sa naganap na madugong operasyon sa Mama Sapano, Maguindanao, kung saan 44 na SAF Commando ang nasawi. Sa nangyaring ito, pare-parehong may pananagutan sina Pangulong Aquino, resigned PNP Chief Alan Purisima at dating SAF Director Getulio Peñas. Malaki raw ang pananagutan ng Pangulo, lalo't pinayagan niya ang pakikialam sa operasyon ng nooy suspendidong PNP Chief Director General Alan Purisima. As to the President, he is ultimately responsible for the Mama Sapano mission. There were huge mistakes. There were mistakes in the planning, in the order, etc. As I said, nobody is infallible. So certain aspects, the President, as they say, the buck stops with him. Hindi raw dapat iniasa ng Pangulo kay Purisima ang pagkuha ng impormasyon at koordinasyon ukol sa Oplan Exodus. Mali rin daw na hindi pinigilan ng Pangulo ang usurpation ni Purisima o ang pakikialam nito sa preparasyon sa mismong operasyon hanggang matapos ang Oplan Exodus gayong suspendido ito. Inamin daw ito mismo ni Purisima at Peñas at mismong sa mga pahayag sa publiko ng Pangulo. Kung hindi suspendido, ang naging tulay, baka mas nagkaroon ng supervision. Kasi syempre, suspendido nga kaya nga palihim. Natural, kung palihim ka, hindi ka pwedeng lantaran na makialam. Kaya tuloy, ang operasyon ay nandoon sa Mama Sapano at ikaw ay nasa Luzon. Dahil sa katiwalian, nagkaroon ng suspensyon si General Purisima. Nagkaroon ng duda tuloy sa motibo at hangarin ng ating Pangulo. In his defense, the President said he was given inaccurate information. And I think that we were able to validate that. Pero sa kabila nito, walang rekomendasyon sa kasong pwedeng isampas sa Pangulo. Sa pamamagitan lang daw kasi ng impeachment ito pwedeng panagutin. We cannot even, at this point, recommend a particular offense to the President because it is only through impeachment, and if that happens, we ourselves will sit as judges. Betrayal of public trust. Napakabigat naman. Sasabihin nila na malaking pagkakamali. Totoong malaki ang pagkakamali, pero tayo ba ay pinagtaksilan kung ang hangarin halimbawa ay gawin tayong mas ligtas sa pagkakaroon ng ganito? Sabi ni Poe, alam niyang hindi madali ang mga panahong ito kay Aquino. Malaking dagok din ito, hindi ito basta-basta, hindi porkit na sinasabing wala kang criminal liability. Ang ibig sabihin nun ay walang dagok ito. Meron po. Any leader in this situation would benefit from, number one, apologizing, number two, stating the truth. Para sa pakialam sa Oplan Exodus, si Purisima naman dapat daw kasuhan ng usurpation of authority or official functions, isang criminal offense. Hindi rin daw naniniwala ang komite ni Poe na advice o payo lang ang binigay ni Purisima sa PNP tulad ng sinabi nito sa pagdinig. Si Purisima raw ang nag-ayos ng briefing sa Pangulo tungkol sa Oplan Exodus. Nagbigay din daw ito ng utos kay Peñas at siya rin ang nagsabi sa Pangulo tungkol sa operasyon noong umaga ng January 25. Kung hindi kasama si General Purisima dito sa sitwasyon na ito, hindi magiging ganito kalaki ang duda sa motibo ng mga namumuno. Dapat din daw sampahan ng administrative complaint na grave misconduct si Purisima at pwede rin daw itong sampahan ng ombudsman ng indirect contempt.
Sina Peñas naman, dapat daw sampahan ng kasong administratibo para sa pakikipag-coordinate kay Purisima imbes na kay PNP OIC Deputy Director General Leonardo Espina. May mga maling implementasyon din daw sa Oplan Exodus. Ang ground commander ang may direktang responsibilidad. Yung time on target sa kanya. Ang definition ng time on target, pagdating na lang natin doon sa lugar, natin ipapaalam sa AFP at sa iba pang mga friendly forces. Pero nangyari, hindi din yun ang nasunod. Sinabihan na niya ang military nung kailangan na nila ng tulong at nakuha na si Marwan. Hindi rin daw naging matapat sina Peñas ukol sa naging bahagi ng Amerika sa operasyon. Lumabas sa investigasyon ng Senado na nagbigay ang Amerika ng intelligence information, training at equipment sa SAF. Bukod sa mga opisyal ng gobyerno, dapat daw managot din ang mga miyembro ng MILF, BIFF at iba pang armadong kasama sa encounter. Murder, frustrated murder at robbery daw ang dapat isang pang-asunto sa mga ito. These men died in the hands of bandits, of rebels. Sila po ang kumalabit sa baril na pumatay. Huwag natin kalimutan na sa 44, kung hindi ako nagkakamali, lagpas sa kalahati ay overkill ang pagkapatay. Sa ngayon, pinapaikot na sa mga senador ang kopya ng draft committee report upang mapag-aralan at mapirmahan. Kapag pirmado na ito ng mayorya ng miyembro ng mga komite, magiging opisyal na ito at maaaring ipadala sa mga ahensya tulad ng Office of the Ombudsman upang maaksyonan ang mga rekomendasyon. Jam si Santay, nakatutok, 24 oras.